Sinasabi na nga ba niya? Gayunman, parang hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi nito. Nangyayari palang ganon sa totoong buhay? Ang akala niya sa mga pelikula at telenovela lamang nangyayari ang ganoon. Imposible ho ang hinihingi niyo, saad ni Jenna. Mahal na mahal niya si Polo. Hindi niya kayang ipagpalit ito sa kahit na ano paman. Do you love him? Tanong ni Mrs. Sandoval. Of course. I don't believe you. Wala ho ako magagawa kung ayaw niyo maniwala. Basta ako, sa sarili ko'y alam ko kung anong nararamdaman ko. I love him very very much and yet you are willing to stand in his way. Ho? Mag-isip ka, Jenna. Polo has a bright future ahead of him. Hindi lang sa pag-abugas siya, kundi lalo na sa politika. It is his dream and ambition to follow in his father's footsteps, more so when his father died. Nung nag-aagaw buhay ang kanyang papa, ay nangako siyang tutuparin niya ang mga pangarap nila. You say you love my son, but you are going to stand in his way. Alam mo na siguro na masalimot ang mundong nakaambag niyang pasukin. It's not enough that he has all the necessary qualifications. There are many other factors to be considered, and he needs all the advantages he could get. Think of where you would fall under. Advantage ka ba o disadvantage? Believe me, I have nothing against your social and financial standing. Okay, I think that a woman who belongs in the same circle as he does would be a greater asset. Pero, pwede ko na sanang palagpasin yun. But my dear, ang mga iskandalo ay maaaring masira kahit ng pinakamalinis na reputasyon. Hindi naman ho iskandalosong pamilya namin. Nagkataon lang? Nagkataon lang? Yes, that's all it would take. Look, you might think I'm a master, but I am just like any other mother. Ang kapakanan lang ng anak ko ang iniisip ko. Kung tao sa puso mong sinasabi mo na mahal mo siya, pag-iisipan mo ng mabuti ang sinabi ko. I am appealing to that heart of yours that you profess beats for my son. Hindi alam ni Jenna kung paano magre-react. Hindi mo kailangan ibigay ang sagot mo ora mismo. I'm sure money is not the real issue here. Pwede naman kay Polo ka humingi ng tulong sa problema mo. Ang ipinakikiusap ko lang, pakaisipin mo mabuti ay kung gaano mo siya kamahal. Is it enough for you to put his welfare ahead of yours? You're still young, Jenna. Ang dami pang oportunidad na darating sa buhay mo. Sana'y wag lang ang pusong pairalin mo. Think very hard about the impact you would have on my son's life, his dreams, and his ambitions. Yun ang pagsusumamo ko sa'yo. Kung kilala mo ko, ay malalaman mong ako ang klase ng taong hindi nagmamakaawa sa kanino man. Nahihinuha nga niya yon. Mrs. Sandoval was a proud woman at base na rin sa kwento ni Polo, alam niya kung gaano kagandang credentials ng ginang. Perpektong halimbawa ito ng isang babaeng nagbabagay sa angkang pinanggalingan ni Polo. Anak ito ni isang hasendero. Sa ibang bansa pa ito nag-aral ng kolehiyo, but she excelled more in being the perfect politician's wife. Mawalang galang na po, pero aalis na ako. Pagpapaalam ni Jenna. Kung yun ang gusto mo, ipapahatid na kita sa sasakyan. Hindi na ho. I insist. At Jenna, kung ano man ang maging pasya mo, sani atin-atin na lang ito. Pahabol ng ginang. Tumangon lang siya. Pagkatapos ay umalis na. Kabababa pa lamang niya ng pajero nang humahangos na sinalubong siya ng ina na mumutla ito. Bakit po? Katatawag ng kaibigan ng itay mo, Jenna. Ang itay mo, isinugod sa ospital. Nabundol daw siya ng sasakyan. Mabuti na lamang at hindi pa nakakaalis ang pajero na naghatid sa kanya. Yun na rin ang ginamit nila papunta sa ospital. Mananatili siguro nakatunganga sa labas ng opisina ni Polo si Jenna kung hindi pa bumukas ang pinto noon at bumungad sa kanya ang lalaking kitagal ng panahon niyang piniling wag masilayan. Mildred, nasa na ba yung... Natigilan si Polo na makita siya, parang ito man ay tinablan kahit paano ng muling pagkikita nila. Well, it's really you, sabi nito. Ang akala ko kanina'y kapangalan mo lang yung sinabi ni Mildred na naghahanap sa akin. What brings to you to my humble office after all these years? Kalmadong tinig ng binata, pero ramdam niyang galit na tila pa simple itong pinaparating sa kanya. Nabahag ang buntot ni Jenna. Bigla'y parang hindi na sapat ang desperasyon bunsod ng pangangailangan niya para bigyan siya ng lakas ng loob na harapin ito. I'm sorry to bother you. Aniya, tumalikod na. Aktong tatakbo na siya palayo pero sinaklot nitong braso niya. Oh no, you don't. Not this time.
may panunumbat sa tinig na usal nito. Please let me go. Pinilit niyang gawing kalmadong tinig sa kabila ng pagnanais na pumalag. No, I won't. Not until you tell me what brought you here. Mahalagang mahalaga tsak yun para pilitin mo sariling makipagkita sa isang tao minsan mong hindi tinuloy ni Polo ang sinasabi, tila naalala nito na may nakakarinig sa pag-uusap nila. It's a bad idea. Ani Jenna, pasensya na talaga sa storbo. Will you come to my office willingly? Or do I have to drag you in? And I'm telling you, I'm going to do just that if you don't come willingly. Mukhang kaya nga nitong gawin niyon, kaya kahit na umaalon sa kaba ang dibdib niya ay nagpaunlak siya. Good, after you. Inilahad ni Polo ang kamay para paunahin siya sa paglakad. Would you like coffee, juice, or tea? Tanong ito pagkatapos siyang sabihang maupo sa couch na nasa loob ng malaking opisina nito. No thanks. Okay then, maybe you can begin telling me why you're here. Hindi alam ni Jenna kung bakit naisip niyang pwede siyang humingi ng tulong kay Polo. Pagkatapos ng ginawa niya rito, ang kapal naman ng mukha niya para humingi ng tulong dito. Napagtanto niyang tamang ang kasabihan. Ang taong nagigipit, kahit sa patalim kumakapit. Yun nga lang natuklasan niyang masakit palang magkasugat ang patalim kaya balak niyang bumitaw ulit. Ito was a bad idea. Ngayon ko lang na-realize. Kaya kung mamarapatin mo, aalis na lang ako. Nagsimula siyang tumayo mula sa kinauupuan. How do you do it? Tanong ng binata. Naguluhan siya. Do what? Walks in and out of my life, just like that. Hindi makasagot si Jenna. Pwede siguro niyang ipagtapat kay Polo ang tunay na dahilan ng paglayo niya noon. Pero naisip niyang walang buting idudulot yon. Sabihin ng ama man nitong nag-utos sa kanya, nalayuan ng binata. Pero kung susumahin, may kasalanan din siya. Siya ang pumiling makipaghiwalay sa binata kapalit ng pera. Nakakangilong isipin iyon pero yun mismong ginawa niya. I didn't want to, sabi na lamang niya. You didn't want to? And yet you came to my office, which bring me back to the questions of, why are you here? Polo, wag na. Like I said, it was a bad idea. Hindi niya kayang magpakumbaba sa isang taong matindi ang galit sa kanya. Dahil siguro sa desperasyon kaya pinili ni Jenna na paniwalaan na baka humupa ng galit ng binata sa kanya o kinalimutan na nito ang ginawa niya. After all, it had been almost 5 years. Pero hindi pa pala, tumayo na siya. May malakas na mga kamay na dumiin sa kanyang mga balikat. Sit and talk. What brought you here? Okay, fine. Kailangan ko na sana ng tulong mo. Nabalitaan ko na tumatanggap ng pro bono cases ang law firm nyo. Kaya napadpad ako dito. Pero napag-isip-isip kong napakakapal naman ng mukha ko para gawin yon pagkatapos ng malaking kasalanan ko sa'yo. Kaya inuulit ko, pasensya na sa abala, aalis na ako. Tinuloy ni Jen ang pagtayo saka siya nagsimulang maglakad papunta sa pinto. We handle annulment cases, pero hindi pro bono ang mga yon. Napahinto siya sa paglalakad dahil sa sinabi ni Polo. Nakakunot noong hinarap niya ito. Annulment? Hindi ka magpapaanal? Wala akong asawa, kaya hindi ko kailangan magpaanal. Oh, anong nangyari doon sa lalaking ipinalit mo sa akin? Ilang sandali siyang natigilan bago niya naalala na yun nga pala ang rasong ibinigay niya nang magpasya siyang makipaghiwalay dito. It didn't work out. Sagot na lang niya. I see. Nagkamali ako ng pasya sa pagpunta rito. Masyado lang ako nataranta kaya nang may mag-suggest sa akin na subukan kong lumapit sa'yo. Ay nagpadala ko kaya humihingi ulit ako ng paumanhin sa pang-abala sa'yo. Umakma siyang lalakad na ulit. Bakit mo kailangan ng abogado? Nagatubili si Jenna. Nandito ka na rin lang hindi ba? Nasa harap kita at magkausap tayo. I'd say you're lucky. Hindi ako ganito kadaling mahagilap dahil may schedule ang pakikiharap ko sa mga taong binibigyan ko ng free legal aid. I suggest you take advantage of that luck. Napaisip si Jenna, mukhang sayang ang pagkakataon. Kabilang si Polo sa mga itinuturing na bagong batch ng mahuhusay na abogado. Alam niyang yun dahil puring-purito ng taong nagmungkahi sa kanya na magpunta siya sa law office ni Polo. Isa raw sa mga kamag-anak noon ang natulungan ni Polo at naipanalo ng binata ang kaso kaya alam nito ang sinasabi. What? Untag nito. Hindi para sa akin kundi para kay Itay. Napapikit si Jenna nang maalala ang panibagong bangungot na kinasangkutan ng ama. Pagkatapos nilang mabayaran ng lahat-lahat ng pagkakautang na Itay niya, nagtino naman na ito. Minomonitor na rin nila ng inay niya ang mga aktibidades.
ng itay niya para matiyak na hindi ito bumalik sa dating bisyo. Napatunayan naman ng kanyang ama sa kanila na kaya nitong panindigan ang pagsasaayos ng buhay nito. Kahit nga nang matuklasan nilang may bukol sa matres ang kanyang ina at dumaan ulit sa pagsubok ay hindi ito bumigay. Sa halip magkatuwang nilang iginapang ang malaking gastusin para gumaling ang kanyang ina. Pero nagsisimula pa lamang na maging maayos ang lahat, dinalo ulit ng unos ang kanilang buhay. Nabisto sa opisina ng itay niya ang pagkadispalko ng malaking halaga ng pera at ang itay niyang itinuro na supervisor nito. Siyempre pa, itinanggi yun ng itay niya. Ayon dito, malakas ang kutob nitong ang supervisor ang nakadispalko ng pera at ang itay lang niya ang ginawang scapegoat. Nagkasagutan ng itay niya at ang supervisor nito. Nangyari yun sa harap ng mga katrabaho nila. 2 araw lang pagkalipas noon, natagpuang patay ang supervisor ng itay niya sa loob mismo ng kotse nito. May tama ito ng baril sa ulo. Ang itay niya ang primary suspect at tumistigo pa doon ang isang malapit na kaibigan ng supervisor nito na kaopisina nila. Kagagaling lang inay sa sakit. Kinailangan niya mag-chemo. Ilang sessions yun kaya nasa idang ipon namin. Makakahanap naman kami ng abogado. Pero hanggang pwede ay ayokong ipagkasapalaran ang kapakanan ni itay. Kaya isang mahusay na abogado sanang gusto kong kunin para sa kanya. You want the best attorney you could find, am I right? Pagkaklaro ni Polo. Oo sana. Ang problema wala kang ibabayad sa serbisyo niya. Napayuko si Jenna. Matalas ang dila nito pero totoo naman yon. Kung isang mahusay na abogadong hanap mo, you came to the right place. And you're speaking to him now. Napamaang siya. Ibig sabihin payag kang hawakan ng kaso ni itay. Ayaw mo? Ang gusto, yun ang pakay niya sa pagpunta doon. Hindi ba? Kaya lang ang sabi nga nila, wala nang libre sa mundo ngayon. May kabayaran ng serbisyo ko, nanlumo siya. Wala akong ibabayad. Meron, ang sarili mo. Ako? Hindi makapaniwalang wika ni Jenna. Oo, ikaw. Sagot ni Polo. Labis-labis ang pagkadismayang nadarama ni Jenna. Pero kasabay ng kilabot na nadama niya sa pinapalagay niyang gusto nitong mangyari, ay nahaluan din ng kiliti. Naalala niyang mga panahong muntik nang may mangyari sa kanila. Nagpigil sila pero hindi naging madali. Hindi na lang siguro bale. Salamat, mabilis sa tanggi niya. Paanong itay mo? Bahala na. Maghahanap na lang ako ng ibang abogado. Marami pa namang iba. Yun nga lang napakaposibleng hindi kasing husay ni Polong makuha niya. Go ahead and do that. Pero tiyakin mo lang na magaling siya. Kasing galing ko higit pa. Dahil sinisiguro ko sa'yo na iaalok kong serbisyo ko sa pamilya na nagpaslang para kalabanin ng sinumang abogadong makukuha mo. Daig pa ni Jen ang binigwasan ng ubod lakas. Bakit mo gagawin yun? Bakit hindi? Napatitig siya kay Polo. Noon niya nawaring wala ng dating Polong kilala niya. Binago na ito ng panahon at marahil ay ang ambisyon nito. Naging matigas ng binata, mahusay ng magparusa. May natira pa kaya sa Polo na marunong magmahal at kumalinga? What is it gonna be? Tanong nito. Kung pwede, pakibilisan ng pagpapasya. I don't have all day. No. Sigaw ng kalooban ni Jenna. Ano kayang masasabi ng asawa mo sa binabalak mo? Tanong niya sa pagbabaka sakaling makonsensya to. Asawa ko? Kumunot ang noon nito. Huwag mo nang ilihim, nakasalubong ko kaninang mag-ina mo. Mag-ina? Oh, you just mean Blaze. Well, she's not my wife. She's not? Sa kung anong dahilan biglang gumaan ang pakaramdam ni Jenna. At least, not yet. Nalaglag sa sahigang puso niya. Pero ang laki na ng anak niyo, na wika niya. So, natameme siya. Mukhang ang laki na nga ng pinagbago ni Polo. Anyway, wala siyang kinalaman sa usapan natin. That will be just between me and you. Kaya magdesisyon ka na. Is it a yes or a no? May choice naman siya, kaya lang pawang masasaklap ang mga yon. Ano bang magiging kasunduan natin kung sakali? You'll be mine for as long as I'm handling the case. Kapag naipanalo ko na yon, saka ka magpasya kung anong gagawin mo sa buhay mo. Are you working? May maliit na negosyo kami ng pinsan ko. Ilang buwan lamang mula na magkahiwalay sila ni Polo noon ay nagsarang kumpanyang pinapasukan niya. Mabuti na lamang at kahit paano ay may compensation package na pinagkaloob sa mga empleyado. Gamit ang perang iyon at ang natira sa perang ibinigay ng mama ni Polo, nagpasya siyang magnegosyo na lamang. Gumagawa ng kung ano-anong bagay na yari sa recycled materials ang pinsan niya. Nakisosyo siya dito. Sa ngayon maganda-ganda ng kita noon. Kung hindi nga lang nagkasakit ang inay niya, baka may babayad na siya sa abogado. Then, you can set your own schedule. Ani Polo. Pwede. Good. Next week ay magli-leave ang assistant ko. She's due to give birth anytime. You will take her place. Ha?
O bakit? Hindi pa ako pumapayag sa gusto mo? Hindi pa ba? Hurry up din. Oo ba o hindi? Wala akong alam sa trabaho ng isang assistant. Next week pa siya magli-leave. Siguro naman matututo ka na sa loob ng 1 linggong pagsasanay. Ano pang kakailanganin kong gawin bukod sa pagiging assistant mo? A lot more. Depende yun sa gusto ko. Tinitigan siya ni Polo, may kung anong ninga siyang namala sa mga mata nito. Mukhang noon pa lamang ay kung ano-ano nang binabalak nito. Polo, baka pwedeng wala ka sa posisyong magdikta. Kung anong pwedeng hindi pwede. Sa ngayon, ang pagpipilian mo lang ay ito. Oo o hindi. Ganito bang pakiramdam na isang nakapila sa death chamber na isa loob ni Jenna habang naglalakad papunta sa opisina ni Polo. Unang araw niya yon sa trabaho. Nakapag-training naman siya kahit paano sa ilalim ni Mildred, kaya may idea na siya kung anong gagawin niya. Hindi naman ganun kahirap ang kanyang magiging trabaho. Ang mas mahirap ay ang sitwasyong susuungin niya. Hindi niya alam kung makakaya niyang araw-araw na makita si Polo. Bakit hindi? Nakaya mo ngang mas mahirap pa doon, anang isang malit na tinig sa kanyang isip. Binilisan ni Jen ang paglalakad. Mas maaga kaysa sa oras ng pasok niyang dating niya sa trabaho, kaya nagulat siya ng pagdating sa opisina ay may babaeng nakaupo sa harap ng mesa niya. Nakadikwatro ito kahit na napakaiksi ng suot nitong damit. Who are you? Tanong ng babae pagkakita sa kanya. I'm Jenna, Polo's assistant. His assistant? What happened to Mildred? Naka-leave siya. Kapalit niya ako. Temporary basis lang. Hinagod siya ng tingin ng babae mula ulo hanggang paa. Kanina pa kita hinihintay. Yung dati kasing assistant ni Polo ay napakaagang dumating. Anyway, will you do me a favor? Please open his office. Ha? Pero, oh please, don't give me grief. I had a bummer of a day and just starting. I assure you, Polo won't mind. Ngaling-ngaling sa bunutan ni Jan ang babae. Kung makaasta kasi ito'y animo kung sino. Pero kahit gusto niya makipagtalo dito, mukhang delikado. Ayaw niya ng gulo. Tahimik na lamang niyang kinuhang susi ng opisina at binuksan ang pinto ng private office ni Polo. Dumiretso naman agad ang babae sa executive chair ni Polo. Paki-on ang aircon and then bring me some coffee. I take it without cream and sugar. Make it quick, okay? Nagtagi sa mga bagang ni Jenna. Antipatika ang dating ng babae sa kanya. Kaya naman kahit pinagmamadali siya, sinadya niyang bagalan ng pagkilos. I said make it quick. Jeez! Nayayamot na wika nito. Ngumiti lang siya. Pagkatapos ay lumapit sa aircon at binuksan yon kapag kuwanin lumabas siya ng opisina. I said make it quick. Jeez! Habang naglalakad siya papunta sa pantry, ginaya-gaya pa niyang babae. Sino bang impaktitang yun at kung makakilos ay parang at home sa opisina ni Polo? Tumindi ang pangingit ni Jenna nang maisip ang posibleng sagot sa sariling tanong. Di yata't girlfriend ito ni Polo. Pero may girlfriend ng binata, may anak pa nga ito sa babaeng yon. Napabuntong hininga siya kapag kuwan. Napagtanto kasi niyang kailanman hindi naging rason yon para wag pumatol sa ibang babaeng isang lalaki. Lalo nagtagi sa mga bagang niya. Hindi magandang dating sa kanya ng ideyang may ibang babae sa buhay ni Polo. Hindi man dapat ay nasaktan siya. Sira ka ba? Bakit ka masasaktan? Wala na kayo, matagal na. Anang kontrabidang bahagi ng kanyang isipan. O Lucy, nandito ka pala. Mula sa pantry na ulinagan niyang tinig ni Polo. I waited for you last night. May panunumbat sa tinig ng babaeng Lucy palang pangalan. Ang sabi mo ay dadaan ka sa kondo ko. Hindi mo ko sinipot. Nag-text naman ako na hindi ako makakarating, hindi ba? I got tied up in court and then that stupid witness dropped a bomb on us. Hindi naman pala niya actual na nakitang payoff na sinasabi niya. Nagpalit kami ng strategy. You know how it is. I know. Pero siguro naman mamayang gabi hindi nang ganon. Naglalambing na tinig ni Lucy. Nasa labas na si Jenna ng opisina ni Polo. Naudot ng pagpasok niya ng matanaw niyang nakapulupot ang mga braso ni Lucy sa leeg ni Polo. I can't promise anything, sabi ni Polo. Atras dapat siya pero huli na. Napagawi ang tingin ni Polo sa kanya. Their eyes met for a while. Pero sa halip na lumayo kay Lucy, ikinulong pa nito sa mga kamay ang mukha ng babae at hinalikan ito sa mga labi. It was a torrid kiss. Walang hiya. Nanginig ang mga kamay ni Jenna. Ganun na lamang pagkutkot ng kalooban niya. Alam niyang wala na dapat siyang pakialam ano man ang gawin ni Polo. Ano man sa kanya kahit na ilang babae ang halikan nito sa harap niya. Ang kaso parang may hapdi pa rin gumuhit sa kanyang dibdib sa tagpong nasaksihan niya. Hindi siya nakatiis na hayaan lamang yun na magpatuloy. Pumasok na siya sa loob ng opisina. Excuse me, here's your coffee, wika niya. Kagyat na naghiwalay ang dalawa, animoy namamangha namang nakatingin sa kanya si Lucy.
Didn't anyone teach you any manners? Kumatok ka naman, ani Lucy. Kahit naman kumatok ako, mukhang hindi rin niyo ako maririnig o papansinin. Anyway, baka lang masabi mo na hindi ako marunong utusan. Ang sabi mo make it quick, hindi ba? Kaya heto, pinigilan na ni Jen ang sariling pabagsak ni baba ang kapeng hinihingi nito. Who are you? Nanikit ang mga mata ni Lucy. Bumaling to kay Polo. Saan mo ba napulot ang babaeng ito, ha? Oh, she sort of fell at my feet. Nakangiting sagot ni Polo. Napakunot noo si Jenna. Wala siyang makitang nakakatawa sa nangyayari. Well, get rid of her. Nakakapikon siya, darling. Maligasgas ang dating sa pandinig niya na salitang darling. I'm afraid I can't do that, wika ni Polo. Bukod sa mahirap maghanap ng replacement, we have some sort of agreement. What agreement? Ito'y komplikado at wala kang dapat ipag-alala. Ngunit ayaw ko sa kanya. Sa akin siya nagtatrabaho kaya hindi mo kailangang gustuhin siya. Anyway, hindi naman kayo magka-level kaya bakit mo siya papatulan? Matutuwa na sana si Jenna na siya ang pinabura ni Polo pero napangiwi siya sa huling sinabi nito. Ang tindi mong mag-insulto sa loob-loob niya. Aminado siyang totoo naman ng sinabi ni Polo. Halatang pagdating sa sophistication, wala siyang binatbat kay Lucy. Pero kailangan pa ba yung ipamukha ni Polo sa kanya? Kung sa bagay, ano pa bang dapat niyang asahan na maging trato nito sa kanya? He was out for revenge. So she should expect him to make her life miserable during the duration of their stay together. Lilipas din ito, yun na lamang ang panghahawakan niya.